Give me a faithful heart, likeness to thee, that each departing day henceforth may see some work of love begun, some deed of kindness done, some wonder sought and won, something for thee. All that I am and have, I give so freely, in joy, in grief, through life, dear Lord, for thee. And when thy face I see, my ransom song shall be through all eternity. Something for thee. As I travel through life with its trouble and strife, I've a glorious hope to give cheer on the way. Soon my toil will be o'er, and I'll rest on that shore where the night has been turned into day. Up in the beautiful Paradise Valley, by the side of the river of life. Up in the valley, the wonderful valley, will be free from all pain and all strain and all strife. There we shall live in the rose-tinted garden, neath the shade of the evergreen tree. How I long for the Paradise Valley, where the beauty of heaven I'll see. As I roam the hillside, or I list to the tide, as I pluck the sweet flowers that grow in the dale, a faint picture is there of a land bright and fair, where perennial flowers ne'er fail. Up in the beautiful Paradise Valley, by the side of the river of life. Up in the valley, the wonderful valley, will be free from all pain and all strain and all strife. There we shall live in the rose-tinted garden, neath the shade of the evergreen tree. How I long for the Paradise Valley, where the beauty of heaven I'll see. Though your garden is rare, it is not to compare with the flowers that bloom in the garden above. In the midst of it grows Sharon's perfect sweet rose. 'Tis the wonderful flower we love. Up in the beautiful Paradise Valley, by the side of the river of life. Up in the valley, the wonderful valley, will be free from all pain and all strain and all strife. There we shall live in the rose-tinted garden, neath the shade of the evergreen tree. How I long for the Paradise Valley, where the beauty of heaven I'll see. Yun po ang pupuntahan po natin. Ano po? Kung tayo po ay maliligtas doon po sa magandang libis, Paradise Valley. So magandang gabi po mga kapatid. Sumapit na po ang oras ng alas 8 para po sa ating pag-aaral po sa aklat ni Isaiah. So 64 na po tayo. O dalawa na lang pong kapitulo. Ano po? Matatapos na po ang aklat na ito. Ano po? Kung gusto po niyo ng mga PowerPoint mula nung simula hanggang matapos, pwede rin pong ipadala para ma-review po ninyo mga at patulong po sa inyong pag-aaral kung gugustuhin po ninyo. Nasaya ti Rabi, kada kayo amin, kabsat,
Maayong gabi sa inyong tanan, mga kaisonan. Maya pa Bay, karang kapatad. Good evening, brethren. Ito pong Isaiah chapter 64, ito po ay patuloy po doon sa bahagi po ng Isaiah chapter 63 na ang propeta Isaiah po ay marubdob na nananalangin sa Diyos. Ano po? Ang kanyang marubdob na panalangin ay parang Diyos ay kanyang tulungan at iligtas ang bansang Israel o Judah. Sapagkat alam po ninyo si Isaiah, siya po ay isang Hudyo. At siyempre isang malaking kalungkutan din para sa kanya na sapagkat siya ay propeta na kanyang bayan ay magiging alipin sa ibang bayan, Babylon, dahil sa kanilang pagkakasala sa harapan ng Diyos. So ito po ay may kiling kapitulo na ang isang propeta po na si Propeta Isaiah ay marubdob na nananalangin sa Diyos. Ito po sa unang gayong kapito, may silaman po itong kapitulong ito. O buksan mo sana ang langit at ikaw ay bumaba, upang ang mga bundok ay mayanig sa iyong harapan. Gaya ng kapag tinutupok ng apoy ang kakahuyan at pinakukulo ng apoy ang tubig, upang ipakilala ang iyong pangalan sa iyong mga kaaway at upang ang mga bansa ay maginig sa iyong harapan. Nang ikaw ay gawa ng mga kakilakilabot na bagay na hindi namin inihintay, ikaw ay bumaba, ang mga bundok ay nayanig sa iyong harapan. Sapagkat hindi narinig ng mga tao mula ng una o naulinigan man ang pagdinig o ang mataman ay nakakita ng Diyos liban sa iyo, na gumagawa para sa mga naghihintay sa Kanya. Iyong sinasalubong siya na nagagalak na gumagawa ng katwiran, ang mga maalala sa iyo sa iyong mga daan. Narito ikaw ay nagalit at kami nagkasala. Matagal na panahon na kami sa aming mga kasalanan at maliligtas ba kami? Kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi. Ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasungutan. Kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. At walang tumatawag sa iyong pangalan na gumigising upang sa iyo ay manangan, sapagkat ikinubli mo ang iyong mukha sa amin at ibinigay mo kami sa kamay ng aming mga kasamaan. Ito po sa pagbabasa po natin sa ating wika. Pumunta po tayo sa New King James. Ano po? Oh, that you would rend the heavens, that you would come down, that the mountains might shake at your presence, as fire burns brushwood, as fire causes water to boil, to make your name known to your adversaries, that the nations may tremble at your presence. When you did awesome things for which we did not look, you came down, the mountains shook at your presence. For since the beginning of the world, men have not heard nor perceived by the ear, nor has the eye seen any God besides you, who acts for the one who waits for him. You meet him who rejoices and does righteousness, who remembers you in your ways. You are indeed angry, for we have sinned. In these ways we continue, and we need to be saved. But we are all like an unclean thing, and all our righteousness are like filthy rags. We all fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. And there is no one who calls you on your name, who stirs himself up to take hold of you. For you have hidden your face from us, and have consumed us because of our iniquities. So ito po ay simula po ng pitong versikulo po. So makikita natin, ang Diyos ay nung una ay nagpakita ng kanyang kapangyarihan sa bundok po ng Sinai, di ba? Itong sinasabi ni Propeta Isaiah, nung panahon na hindi nila inaasahan, hindi sila nakikita, ay pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa bundok ng Sinai. Ngayon po dito sa kanyang panalangin, gusto niyang ipinapakiusap ni Propeta Isaiah na bumaba muli ang Diyos upang ang mga bundok ay mayanig sa kanyang presensya kanya. That the mountains will shake at His presence. Yan ang kanyang
pakiusap, pakipanalangin sa Diyos. Dito po sa Exodus chapter 20, verse 18, ano po, hanggang 21, tingnan po natin sa ating sariling wika. 18:21, Exodus chapter 20, 18 hanggang 21. Nang masaksiyan ng buong bayan ang mga kulog at kidlat, ang tunog ng trompeta at ang bundok na umuusok, ay natakot sila at nanginig at sila'y tumayo sa malayo. Sinabi nila kay Moses, magsalita ka sa amin at aming papakinggan, subalit huwag mong pagsalitain ng Diyos sa amin, baka kami mamatay. Sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot, sapagkat Diyos ay naparito upang subukin kayo. At upang ang takot sa Kanya ay sumainyo upang huwag kayong magkasala. Ang taong bayan ay tumayo sa malayo at si Moses sumabit sa makapal na kadiliman na kinaroroonan ng Diyos. Ito po yung sinasabi, hindi namin nakita kanya kasi natatakot sila eh. Doon sa kapangyarihan na nasaksiyan nila sa Diyos sa bundok po ng Sinai. Balik po rin tayo sa Deuteronomy, chapter 5, verses 25 hanggang verse 27. Doon din po sa ganong pangyayari na po. Deuteronomio, ikalimang kapitulo, dito po sa ikadalamput-limang talata hanggang ikadalamput-pito. Ngayon, bakit kailangan mamatay kami? Sapagkat tutupukin kami ng napakalaking apoy na ito. Kapag aming narinig pantinig ng Panginoon natin Diyos, kami mamamatay. Sapagkat sino sa lahat ng laman nakarinig ng tinig ng buhay na Diyos na nagsasalita mula sa gitna ng apoy na gaya namin at nabuhay pa? Lumapit ka at iyong pakinggan ang lahat ng sasabihin ng Panginoong Diyos. At inyong sabihin sa amin ng lahat na sasabihin sa iyo ng Panginoon nating Diyos. At aming pakikinggan at aming gagawin. So yung pong pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa bundok ng Sinai ay nagbigay ng takot sa bansang Israel. Ngayon, ito po makikita natin ano po. Si Isaiah nagre-request sa Diyos, nagpakita muli ang Diyos sa kanila. Katulad ng pagpapakita niya sa bundok ng Sinai. Nung siya nagpakita roon ng kanyang kapangyarihan, at ang nangyari pa rin ay ang bansang ito ay hindi sumunod sa kanya. Bakit naman siya makikinig ngayon? Kung si bababang muli, katulad ng ginawa niya noong una, di ba? Kasi noong una, siya bumaba, nagpakita ng kanyang kapangyarihan, hindi naman sila natakot sa Diyos. Natakot sila ng pasamantala, pero nanumbalik din sila sa katigasan ng kanilang ulo. Ilang araw lamang ay nagpagawa sila ng gintong guya kay Aaron ang si Moses ang makit sa bundok at siya nagtatagal. Ano po? Dito natin makikita ang tindi ng kahatulan ng Diyos. Gano'ng katindi ng ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kahatulan. Ano po? Dito po sa ikalawa kanya, gaya ng kapag tinutupok ng apoy ang kakahuyan, fire which burns brushwood, kakahuyan, at pinakukulong ng apoy ang tubig kanya. Gano'ng kainit po yun, mga kapatid, kung kumukulo yung tubig. Di ba? Napakatindi po, no? Nakakatakot yun, di ba? So, ang gusto po ni Isaiah, ipakita niya muli ang kanyang kapangyarihan. Para ang kanyang pangalan at ang kanyang kadakilaan ay malaman ng kanyang mga kaaway at ang mga bansa ay matatakot sa kanyang presensya kanya. So, yun ang pinakakikusap ni Isaiah sa Diyos. Bumaba ka niya, sabi nito. Upang ipakilalang yung pangalan sa iyong mga kaamay, at upang ang mga bansa ay manginig sa iyong harapan, ganyan. Para makita nilang muli at masaksiyan ang kapangyarihan ng Diyos. Katulad po dun sa panahon ng pagbabaya sa bundok ng Sinai. Dito po sa New Revised Standard Version po ng ikatlo. When you did awesome deeds which we did not expect, you came down and the mountains quaked at your presence. Na ikaw'y gumawa ng mga kakilakilak butabagay na hindi namin inihintay. Ikaw'y bumaba, ang mga bundok ay nayanig sa iyong harapan. Napakaganda po itong salin na ito ng New Revised Standard Version
when you did awesome deeds which we did not expect. Ganyan. Dito po sa talag, hindi namin inihintay. Pero doon sa salin na yun, hindi namin inaasahan. Hindi namin in-expect. Ganyan. Dito po sa Nehemiah, ito po isa napakagandang talata, ano po. Dito sa Nehemiah, at makikita natin, sinabi dito ng Diyos, ano po, o ni Nehemiah, na doon po sa pagkakataon na ito, ibinigay niya ang kanyang kautusan. Basahin natin. Nehemiah chapter 9, verse 13 hanggang 15. Ikaw ay bumaba sa bundok ng Sinai at nagsalita ka sa kanila mula sa langit. At binigyan mo sila ng mga matwid na batas at mga tunay na kautusan. Ang mabuting mga tuntunin at mga utos. Ipinakilala mo sa kanila ang iyong banal na Sabbath at nagutos ka sa kanila ng mga utos at ng mga tuntunin at ang iyong kautusan sa pamamagitan ng Moises na iyong lingkod. Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit para sa kanilang pagkagutom at nagpalabas ka ng tubig para sa kanila mula sa malaking bato para sa kanilang uhaw at sinabi mo sa kanila na pumasok upang angkinin ang lupain na iyong ipinangakong ibibigay sa kanila. Ibig sabihin, ito po yung pagkakataon na bumaba ang Diyos, ano po, sa bundok ng Sinai. Kasi gumawa ng mga bagay na kahanga-hanga. Diyo, pinakain sila, tabi rito. Pinakain sila ng tinapay mula sa langit, yun ang mana, at sila po yung uminom ng tubig galing sa bato. Ito yung mga kahanga-hang bagay na ginawa ng Diyos. Dito po sa Nahum, chapter 5, verse 5. The mountains quake before him, the hills melt, and the earth heaves at his presence. Yes, the world and all who dwell in it. So yung lang nagagawa ng ito isang hyperbole na pinakikilalang kapangyarihan ng Diyos. Yung mga bundok daw ay malulusaw. The hills melt. Ang mga burol ay malulusaw kanya. Ang mga bundok ay mayayanig. At ang lupa ay gagalaw kanya sa kanyang presensya. Ito ay nagpapakilala ng kanyang makapangyarihan. Kanyang kapangyarihan. Ito ang presensya na gusto ng mga tao. This is the presence of God that the people desires. At ito ang pinapakiusap ni Propeta Isaiah. Dito po sa ika-4, dito po sa 64 verse 4. Dito po 64. Sapagkat hindi narinig ng mga tao mula ng una, o naulinigan man ng pandinig, o mataman ay nakakita ng Diyos liban sa iyo, na gumagawa para sa mga naghihintay sa Kanya. For since the beginning of the world, men have not heard nor perceived by the ear, nor has the eye seen any God besides you, who acts for the one who waits for Him. So, yung Diyos, makita natin, mga kapatid, sa maraming pagkakataon sa aklat na ito, sina-challenge na yung mga idolo eh. Although, siyempre, wala naman talagang magagawa yung mga idols sapagkat hindi sila, wala naman silang kapangyarihan, wala silang buhay. Pero ito yung pinakikita ng Diyos para marinig ng mga taong sumasamba sa Kanya, sa mga idolos. Alam ba Kanya ang mga idolo nyo? Sila ba'y katulad ko Kanya? Malik po tayo dito sa Isaiah, ano po? Chapter 41, ano po? 21 hanggang 24. Ihirap ninyo ang inyong mga usapin, sabi ng Panginoon. Dalhin ninyo ang inyong mga matibay na dahilan, sabi ng hari na Jacob. Ito parang court case, ano po? Ipatunayan nila ang kanilang patunayan nila na itong mga idols ito may tulay niya Diyos. Hayaan dalhin nila at ipayag sa amin kung ano mangyayari. Sabihin sa amin ang mga dating bagay kung ano ang mga iyon. Upang aming malaman ang kalalabasan nila o ipapayag ninyo sa amin ang mga bagay na darating. Inyong ipahayag ang mga bagay na darating pagkatapos upang aming malaman na kayo mga Diyos. O kayo gumawa ng mabuti at gumawa ng kasamaan upang kami ay mawalan ng loob at mamasdan naming sama-sama. Narito kayo baliwala at walang kabuluhan ang inyong gawa. Kasuklap-suklap siya na pumipili sa inyong ano. In other words, itong sinabi ng Panginoon
Ipakita nyo, patunayan nyo kanya na kayo mga Diyos. In other words, talagang sila'y tunay na Diyos. Kaya sabi sa English, present your case, says the Lord. Bring forth your strong reason, your evidence. Says the King of Jacob, let them bring forth and show us what will happen. Ito'y kapangyarihan ng Diyos. Pwede niyong ipakita kung ano mangyari sa panginaharap. Gawin din niyo kanya. Let him show the former things. Alam ba niya kung ano nangyari ng nakaraan kanya? For instance, yung po Genesis, sinulat ni Moises, pagkatapos nangyari na yun. So, sino nagsabi sa kanya? Ang Diyos. What they were, that we may consider them, and know the latter end of them, and declare to us things to come, yung mga bagay na mangyayari. Show the things that are to come hereafter, that we may know that you are God's. Yes, do good or do evil, that we may be dismayed or see together. Gumawa kayo ng mabuti, masama kanya. Baka kami kanya, dismayed, mainis sa inyo kanya, o malungkot na wala kayong kapangyarihan, o makikita namin at mapatunayan na kayo mga Diyos kanya. Pero sabi ng Diyos, indeed, you are nothing, and your work is nothing. He who chooses you is an abomination. Kayo ay nothing. Wala talaga. Hindi naman sila Diyos. Wala silang kapangyarihan. So, wala silang gawa. Your work is nothing kanya. So, yung pumipili sa inyo para kayo sambahin ay karamadumal kanya. Yun ang sabi ng Panginoon. Sina-challenge niya ang mga idols kanya. Sa Isaiah chapter 44, verse, ito po, natungayan na po natin ito, no? Verse 9, ito po ang ating mababasa. Lahat ng gumagawa ng mga Diyos ay walang kabuluhan. At ang mga bagay na kailang kinulugdan na hindi mapapakinabangan. At ang kailang mga saksi ay hindi nakakita ni nakakaalam upang sila mapahiya. Those who make an image, all of them are useless, and their precious things shall not profit. They are their own witnesses. They neither see nor know, that they may be ashamed. Ganyan. So mga tuwid, wala naman sila kanya nakikita, wala silang nalalaman. So yung mga sinasabi rito mga kapatid na nagtitiwala sa kanila, ay wala rin kabuluhan kanya. All of them are useless. Alam po nyo, ang modernong application ng mga idols ay mga denominations. Ano po? Yung kailang mga bulang turo, they are their idols. Yun ang kailang sinasamba. Yun ang kailang ipinipilit. Pero yun ay walang kabuluhan. They're nothing. Dahil yung magliligtas yung mga yun. Parang si Ephraim, ano po? Sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ganon din ang mga modernong mga Diyos-Diyosan ngayon. So, yung makikita natin dito, sabi dito, wala namang ibang Diyos maliban sa iyo kanya. So, ito pinatutunayan na yung mga Diyos-Diyosan ay hindi tunay na Diyos. At ang Diyos lamang ang tunay na Diyos. Verse 5. Yung sinasalubong siya na nagagalak na gumagawa ng katwiran, ang mga umaalala sa iyong mga daan. Narito ikaw ay nagalit, kami nagkasala. Matagal na panahon na kami sa aming mga kasalanan at maliligtas ba kami? Kanya. You meet him who rejoices and does righteousness, who remembers you in your ways. You are indeed angry, for we have sinned. In these ways we continue, and we need to be saved. Ganyan. Sabi salitang meet, ano ba yung meet dito po sa Tagalog ay sinasalubong? You intercede. Ganyan. Ika'y yung namamagitan. Sabi rito. You intercede him who rejoices. Ganyan. You intercede for him who rejoices. Ganyan. When does righteousness. Ika'y namamagitan sa mga taong matwid. Yan ang sinasabi ng salitang meet. Ganyan. Ang Diyos ay gumagawa o namamagitan doon sa mga taong gumagawa ng katwiran. Na naalala ang kanyang mga gawa o gawa ng Diyos. Tingnan po niyo, bumalik tayo sa Kawikaan. Ano po? Dito po sa Proverbs, 3 kapitulo, sa 5 hanggang 7. Ano po? Alam po niyo yung Proverbs, ito yung aklat ng karunungan. Na ito yung mayroong practical na value sa atin kahit sa panahon natin ngayon. Sa Panginoon ay ibang puso kang magtiwala, huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa.
Sa lahat ng iyong mga lakad, siya yung kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. Ito'y maging kagalingan sa laman mo at kaginawahan sa iyong mga buto. Kanya. Sabi, pag ikaw ay ginagawa mo yung katwiran, kalooban ng Diyos, yan ang mangyayari sa iyo kanya. Yung sinasabi sa kawikaan, binasa natin, yan ang mangyayari sa iyo kanya. Ito mangyayari sa mga taong nagagala sa kanya at ginagawa ang katwiran ng Diyos. Ito ginagawa ng Diyos taong yun, kanya. Sabi rito, nagalit siya. Narito kayo nagalit, kami nagkasala. Matagal na panahon na kami sa iyong mga kasalanan at malilitas ba kami. Ito po, mas maganda yung English, ano po. Ito, narito kayo nagalit, kami nagkasala. Para bagang pagkatapos niya magalit, ay kayo doon sila nagkasala. Mas malinaw po yung New King James, sabi niya. You are indeed angry, for we have sinned. Sinakikilala bakit nagalit ang Diyos sapagkat sila nagkasala kanya. In this ways, we continue. In other words, nagpapatuloy sila sa kanyang pagkakasala and we need to be saved. So, kailangan silang iligtas kanya. Alam po niyo, makikita natin ang patience ng Diyos sa kanyang bayan. Nagbigay siya ng maraming babala sa kanilang mga kasalanan at babala ng kapuotan niya sa kanilang mga pagkakasala. From balik-balik po, no? Paulit-ulit. Dito sa aklat ni Isaiah, paulit-ulit. Subalit nagkasala pa rin sila at nagpatuloy sila sa pagkakasala. Isang bagay na kayo nagkasala at kayo nagsisi. Mabuti yun. At kinilala mo yung pagkakamali. Pero iba namang usapan yung nagkasala at nagpapatuloy sa pagkakasala. Kailangan kang maligtas. Yun ang sinasabi ni Propeta Isaiah sa Diyos. Ano ang tingin ng Diyos sa mga taong kasalanan? Ang tingin ng Diyos sa mga taong matindi, malinis, dalisay. Ano ang tingin ng Diyos sa mga taong makasalanan at nagpapatuloy sa pagkakasala? Ito ang sinasabi ng talatang ito. Kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi at ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon at tinatangi kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Siyempre, pag nalantay yung dahon, matatanggal yun. Nalantay at tatangin ng hangin. Yun ang larawan nila. Yun ang larawan nila. Sa kanilang kasalanan, ang kanilang katwiran ay parang, sabi rito, maruming kasuotan kanya. At sila'y marumi. Yung sinasabi po. So, ang Israel, ang kanilang ay marumi dahil sa kanilang mga pagkakasala. Sa kautos ni Moises po, mayroong physical manifestation ng marumi. Na ito'y nagpapakita ng karamihan, in terms na kabaliktaran ng katwiran in a physical sense. Na sa ating panahon, hindi na ganun ang ating pagtingin sa isang marumi. Ang marumi sa atin na mahalaga sa Diyos ay mas spiritual na karumihan. Tingnan po sa Leviticus, chapter 5, verse 2. Basahin natin. O kung ang sino man ay nakahipo ng alimang bagay na marumi, o maging ito'y bangkay na mabangis na hayop na marumi, o bangkay ng umuusad na marumi, at din niya yon nalaman, siya'y magiging marumi at nagkakasala kanya. Ito isang physical manifestation ng karumihan. At ang kasalanan ay spiritual na karumihan. So dito po, parang tingin ang pagpapakilala rito, para silang ganong karumi. Actually, maruming bagay sa harapan ng Diyos na dapat hawakan. Yun ang kailang ilustrasyon sa kailang sarili. Dito po sa Haggai, chapter 2, 12-14, if one carries holy meat in the fold of his garment, and with the edge it touches bread or stew, wine or oil or any food, will it become holy? Then the priest answered and said, no. And Haggai said, if one who is unclean because of a dead body touches any one of this,
will it be unclean? So the priest answered and said, it shall be unclean. Then Haggai answered and said, so is this people. So is this nation before me, says the Lord. And so is every work of their hands, and what they offer there is unclean. So ibig sabihin, para silang ganun sa harapan ng Diyos. Sila marami. Hindi dapat hawakan. Yan ang sinasabi rito ni Propeta Isaiah. Sila marami, kaya hindi dapat hawakan. Ganyan. At makikita rin natin, ang kanilang katwiran ay parang maraming kasuotan. Yung kanilang katwiran, ganyan. Kung meron mga katwiran masasabi, filthy rags. Ano yun po niyo, ibig sabihin, no? Excuse me po sa mga kababayan, ano po. Bago na invento yung tinatawag ng beltless napkins, ano po. Modern yan modern. Ang ginagamit ng mga babae noon ng panahon, yung sinatawag na pasyador. Gagamit sila ng isang parang cloth na yun ang gagamitin na pag sila ay merong menstrual period. Yun ang filter rags dito. At yung damit na yun ay tinuturing na marumi at di pwedeng hawakan. Ito lang binasa natin kanina. So tingnan po nyo ang ilustrasyon na sinasabi rito, no, kung gano'ng karumi ang bansang Israel dahil sa kailang kasalanan sa harapan ng Diyos. Ano po? 7. At walang tumatawag sa iyong pangalan na gumigising upang sa iyo ay manangan. Sapagkat ikinubli mo ang iyong mga mukha sa amin at ibinigay mo kami sa kamay ng aming mga kasamaan. And there is no one who call on your name, who stirs himself up to take hold of you. For you have hidden your face from us, and have consumed us because of our iniquities. Yung pong there is no one who calls on your name, yun ang pangkalahatang kalagayan ng bansang Israel sa panahon na yun. Walang tumatawag sa pangalan ng Diyos. Walang nananalangin sa kanila. Alam po nyo, dalawang kahulugan nito Bakit ang isang tao ay hindi siya manalangin? Number 1, maaaring nawala ng kanyang pananampalataya sa Diyos na siya sasagot sa kanyang panalangin. Pangalawa, kung ikay nararamdaman mo, ikay napakrumi sa iyong pagkakasala. At tinuturing mo sarili mo na hindi ka dapat na manalangin sa Diyos. So, dalawang bagay yan. Dalawang points of view which is applicable. Maaaring dahil sa kawalan nila ng pananampalataya, dahil manalangin sa Diyos, baka hindi naman tayo sasagutin kanya. Or dahil sa kanyang tinuturing sila marumi, ay tinuturing sa sarili nila na hindi karapat-dapat manalangin sa Diyos. Ganun nangyayari sa atin pag tayo nagkakasala na po. Patang naihiyang manalangin kasi hindi feeling mo, hindi ka karapat-dapat na manalangin sa Diyos. So yung makita na walang tumatawag kanya. In other words, yun ang kailang pangkalahatang kalagayan. Ano po. Dito po si Kawalong ay 12. Ngunit ngayon, o Panginoon, ikaw ay aming Ama. Kami ang luwad, lalim ng Tagalog, salitang yun, po. At ikaw ay ang aming magpapalayo. Maaaring yung luwad ay yung clay, At kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Huwag kang lubhang magalit, o Panginoon, at huwag mong alalahanin ng kasamaan magpakailanman. Narito, tignan mo ngayon, kaming lahat ay iyong bayan. At ang iyong mga lungsod na banal ay naging ilang, ang Zion ay naging giba, ang Jerusalem ay sira. Ang aming banal at magandang bahay kung saan kapinuri ng aming mga magulang ay nasunog sa apoy. Ang lahat naming mahalagang bagay ay nasira. Magpigil ka ba sa mga bagay na ito, O Panginoon? Ikaw ba ay tatahimik at pag-iihirapan mo kaming mabuti? Dito po sa New King James. But now, O Lord, you are our Father. We are the clay. You are our Father. Kinakanta natin, di ba? Yun ang kanta yan And all we are the work of your hand. Do not be furious, O Lord.
nor remember iniquity forever. Indeed, please look, we all are your people. Your holy cities are a wilderness. Zion is a wilderness, Jerusalem a desolation. Our holy and beautiful, beautiful temple, where our fathers praised you, is burnt up with fire, and all our pleasant things are laid waste. Will you restrain yourself because of these things, O Lord? Will you hold your peace and afflict us very severely? Ganyan. Ito'y tinatanong po ni Propeta Isaiah na po. Doon po sa ikumpara po natin, doon sa Isaiah, na kanang kapitulo, chapter 63 verse 16, ang tinawag nilang Ama, ang Diyos, at manunubos. Our Father, our Redeemer. Ganyan. Dito naman, tinawag siyang Ama at kanilang manlalalang. A Father who is their Creator. Ganyan. So doon sa kabila, Ama na manunubos, at dito naman Ama na maglalalang kanya. Alam po ba niyo na ang quality ng isang produkto na yung sa palayok, ay depende kung paano yung clay, ay susunod doon sa magpapalayok. Kasi umikot yun eh. So kung paano gagalaw yung clay, ganon ang magiging bunga ng palayok. Kung maganda ito o hindi. Yun ang makikita natin. Kung ang magpapalayok po, magpapalayok, hindi siya makagawa ng isang palayok sa kanyang karangalan kanya. Hindi ito magawa na maganda. Ito'y magiging kahihiyan. Hindi siya marunong gumawa. Di ba? Ginawa niya kanyang magagawa, pero nakagawa siya ng isang bagay na inferior, hindi doon sa kanyang inaasahan. Yan ang characteristic po ng kung ikay gumagawa ng palayok. Halimbawa po, sa Jeremiah, chapter 18, verses 1 to 4. The word which came to Jeremiah from the Lord, saying, Arise and go down to the potter's house, and there I will cause you to hear my words. Then I went down to the potter's house, and there he was, making something at the wheel. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. So he made it again into another vessel, as it seemed good to the potter to make. So ito ay isang larawan ng gumagawa ng palayok, mga kapatid. Pero mangyari, una, medyo pumalpak, inulit niya. At naging mabuting kanyang ginawang palayok. So depende po sa galaw po ng palayok, nung clay, kung makagawa ng magandang palayok yung magpapalayok o hindi. Ganyan nangyari, ito yung ilustrasyon, hindi nagpasaka pang Israel sa Diyos. Israel is not yielded to God. So, hindi magagawa ng Diyos ang gusto niya na sila maging isang magandang palayok. Dahil hindi sila sumusunod, doon sila nagpapalayok. Kaya nangyari, sila yung naging palayok ng kahihiyan, a vessel of dishonor. Dahil hindi sila sumusunod sa magpapalayok, hindi maganda yung maging gawa, Yun po ang makikita natin sa pagkakataon na ito, mga kapatid. Sa Jeremiah, patuloy natin, chapter 18, 5 to 10. Then the word of the Lord came to me, saying, O house of Israel, can I not do with you as this potter? Says the Lord, Look, as the clay is in the potter's hand, and so are you in my hand, O house of Israel. So sabi, kung ang palayok ay nasa kamay ng magpapalayok, gayon din kanya kayo sa akin, sabi ng Diyos, sa bansang Israel. The instant I speak concerning a nation and concerning a kingdom to pluck up, to pull down, and to destroy, if that nation is against whom I have spoken turns from its evil, I will relent of the disaster that I thought to bring upon it. Hindi naalala po yun, Nineveh. Sinugo ng Diyos si Jonah para magsisi sila.
Nung nagsisi ang Nineveh, hindi na ginawa ng Diyos yung kanyang planong gibain at parusahan yung syudad na yun. At the instant I speak concerning a nation and concerning a kingdom to build and to plant it, if it does evil in my sight, so that it doesn't obey my voice, then I will relent concerning the good with which I said I would benefit it. Minsan naman, kung baliktad naman, sa isang bansa na gusto niyang itayo, pero kanya sila'y gumawa sa kanyang kasamaan, sa kanyang harapan, at hindi sumunod sa kanyang tinig, ay hindi magbabago rin ang isip ng Diyos doon sa mabuting pinlanong gagawin niya doon sa bayan na yun. So, it works both ways. Kung ikay gawa ng kasamaan, ay yung gusto niyang sirain na bansa ay nagsisi sa kanyang kasamaan, ito hindi na itutuloy ng Diyos yung parusahan. Pero on the other hand, sa isang bansa na gusto niyang itayo at gusto niyang palakihin, sila'y gumawa sa kasamaan sa kanyang harapan, so sila po ay hindi na itutuloy ng Diyos sa planong kabutihan sa bansang yun. Obviously, ito po ay patungkol sa Israel. Nung babalik tayo sa Exodus chapter 19, anong plano ng Diyos? Sila ay maging isang bansang banal, bansang pag-aari sarili ng Diyos, isang makaharing pagkasasadote. Yun ang inaasahan ng Diyos. Kaya lang, hindi ganun ang nangyari. Sa verse 9, huwag kang lubhang magalit o Panginoon, at huwag mong alalahanin ng kasamaan, magpakilanman. Narito, tignan mo. Ngayon kaming lahat ay yung bayan. In other words, natatakot ngayon nung si Propeta Isaiah. Baka kami lubos sa magalit ng Diyos at sisirain niya kanyang sariling bayan. Do not be furious, O Lord, nor remember iniquity forever. Indeed, please, look, we all are your people. Pinapaalala po ni Isaiah na silang bayan niya. Ang pangako po ng Diyos, doon po sa Isaiah chapter 43 verse 25, dahil sa kanyang kapakanan, for His own sake, God will blot their transgression and to forget their sins. Yan ang plano ng gawin ng Diyos. Ano po? Dito po sa Isaiah chapter 43 verse 25. Even I, am He who blots out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins. So, ibig sabihin, ang pagagalitan po ng Diyos ay hindi magtatagal. Hindi ito pang walang hanggan. At ang ipinakikiusap po rito ng Israel na hindi na sila hatulan ng Diyos at hindi na alalahanin pa ng Diyos ang kailang mga kasalanan hanggang sa walang hanggan. Yun ang pakiusap ng bansang Israel. Ang kasagot po rito ay matatagpo po sa Isaiah chapter 65. Ihiwalay niya ang tapat sa mga hindi tapat at ipapahayag niya ang kahinatnan ng bawat isa. Ano mangyayari sa mga tapat at ano mangyayari sa mga hindi tapat? Yan makikita natin. Dito po sa Isaiah 64 verse 10, ang iyong mga lungsod na banal ay naging ilang. Ang Zion ay naging giba. Ang Jerusalem ay sira. Your holy cities are a wilderness. Mao po natin, nung panahon po ni Sennacherib, sinakop na niya ibang bayan ng Judah. Yun ba? So ngayon, ang kanyang mga syudad kanya naging mga ilang. Desolate. Walang nakatira. Kanya. Ang Judah po ay tinatawag na banal na lupain, the Holy Land. Dito po sa Zechariah chapter 2 verse 12, and the Lord will take possession of Judah as His inheritance in the Holy Land, and will again choose Jerusalem. So ang Judah po ay isang tinatawag na banal na lupain. At pinili niya ang Jerusalem bilang kanyang bansang banal na makikita natin. At anong kailang kasalanan? Ang kailang mga kasalanan, ito ang naging dahilan bakit ang Zion o Jerusalem ay naging ilang
at walang nakatira, desolate. Dahil sa kanilang mga pagkakasala sa harapan ng Diyos. Tandaan po natin, nung dating alisin sa ating kaisipan, hindi pa nangyari ito ng sulat ni Isaiah. Actually, yung panaunang sinulat niya, hindi pa nangyari. Kahit ito, hindi pa nangyari. Mangyayari po itong mga bagay ito pagkatapos na Isaiah chapter 66. At marami pang panahon ang dadaan. Si Manasseh, mayroon pang ibang hari darating bago sila kukunin at dadalhin sa Babylon. So ito ipakiusap, in other words, na hindi pa ito nangyari, upang ang Diyos ay huwag na niyang ituloy. Ang plano niya ang kanyang bayan ay magiging alipin sa lupain ng Babylon. Sa 11, ang aming banal at magandang bahay, kung saan ka pinuri ng aming mga magulang, ay nasunog sa apoy ang lahat naming mahalagang bagay na sira. Our holy and beautiful temple, where our fathers praised you, is burnt up in fire, and all our pleasant things are laid waste. So, parang ito po ay isang appeal, isang emotional appeal. Maawa ka sa amin, ganyan. Ano nangyari sa aming bayan? Ang templo na napakaganda nga niya ay nasunog. At aming mga malagang bagay naging, sabi rito sa Tagalog, ay nasira, laid to waste. At siyempre si Isaiah po ay propeta, inspired by the Holy Spirit. Binibigay ng Espiritu sa kanya ang insight na hindi pa nangyari ito na ang templo ay masisira pag sila'y sinakop ng Babylon. At ito'y dahil sa kasalanan ng bayan. So nakita niya yung panginaharap sapagkat siya po isang propeta ng Diyos, di ba? So meron siyang inspired by the Holy Spirit, nakita niya yung panginaharap. Sa Leviticus chapter 36 verse 31, I will lay your cities waste and bring your sanctuaries to desolation, and I will not smell the fragrance of your sweet aromas. Ito'y pag sila'y nagkasala kanya. So yung panahon pa lang ni Moises, sinasabi ng Panginoon nyo. Di ba? May lumampas po tayo ng konti. So 11. Sa 11. Yan. Pas tayo. So mga tweet, sa panahon po ni Ezekiah, naalala po natin sa Isaiah chapter 39 verse 6, walang matitira kanya. Sabi ni Isaiah, walang matitira kanya. So ito po isang pinakita kay Propeta Isaiah na sinasabi niya ngayon. Itong aming templo kanya ay masisira, etc. etc. At siyempre, ang Diyos, ang Espiritu Santo, yung Diyos, ay meron siyang kapangyarihan ipayag niya mga bagay sa paghinaharap na para baga nangyari sapagkat siya Diyos na may makapangyarihan. Pag sinabi ng Diyos sapagkat siya Diyos na makapangyarihan sa lahat, para nangyari na. Hindi yun lang yung mangyari. Hindi katulad natin, dahil tayo tao, minsan meron tayong pinaplan, di man nangyayari. Di ba? Totoo yung minsan, po. May mga pinaplano tayo na isipin natin tayo mangyayari, but on the other hand, hindi naman nangyayari. Dahil hindi tayo, wala tayong kapangyarihan katulad ng Diyos. Dito po sa Isaiah chapter 46 verse 9 and 10, remember the former things of old, for I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me, declaring the end from the beginning, and from ancient times things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Kanya. Pagkat siya Diyos ang makapangyarihan. Yun lang po sinasabi ng Diyos sa talatang yun. At dito rin po sa Romans chapter 4 verse 17. As it is written, I have made you the father of many nations, yun po si Abraham, in the presence of him whom he believed, God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. Sapagkat siya po ay makapangyarihan ng Diyos. Kaya makikita natin ang application nito. Wala pong kapatawaran sa Old Testament, di ba? Dahil ang kapatawaran ay magagaling sa Panginoon. Pero dahil yung itiyak na mangyayari,
Yun ay tsak na mangyayari sapagkat ito sinabi ng Diyos. So, pinatatawad niya yung mga tao sa Old Testament dahil sa ating Panginoon. Isa wala naman pong kapatawaran, alam natin sa Old Testament. Di ba? Sa pinakahuling talata, mapipigil ka ba sa mga bagay na ito, Panginoon? Panginoon, pababayaan ba ang aming mga bayan ay magiging ilang at walang matitira kanya? Pababayaan mo ba ang aming mga templo ay masisira at gigibayin kanya? Mapipigil ka ba sa mga bagay na ito, Panginoon? Ikaw ba'y tatahimik at pahirapan mo kaming mabuti kanya? Will you restrain yourself because of these things, O God, O Lord? Will you hold your peace and afflict us very severely? So, siya nagsasalita bilang isang Hudyo, ano po? Ang answer po ng Diyos in Luke chapter 65 ay no. I will not restrain myself. So, gagawin ito ng Diyos. Tayo po ipupunta sa hindi natin, parang preview sa next chapter. Sa chapter 65, 1 to 7, makikita natin ng destruction ng mga hindi tapat. Ang kaparusahan ng hindi tapat sa bansang Israel. Pero in verses 8 to 12, pinakikita yung tapat na labi. At ang pagkaahatulan ng Diyos, yung mga tao walang kapatawaran. So ito po ang ating paksa sa gabing ito, mga kapatid. Rafael Ortiz, magandang gabi po sa lahat. Kennedy Pinigambol, good evening to all listeners. Sarah Gambao Castilla, magandang gabi po. Randy Calilo Senis, Maya Pabengi po, translation. Magandang gabi po ngayon. Ito po si Brother Jun Bautista. Magandang gabi po sa ating lahat at pagpalain tayo sa ating ginagawa ngayon na pag-aaral sa kanyang banal na kalooban, makinabang po siya ng bawat sa atin. So ito po yung chapter 64, 2 kapitulo na lang. Tapos na po ito, aklat na ito. Ano po. Pero pagtingin po natin sa buong kabuuan ng aklat na ito, isa lang makikita natin. Paulit-ulit, ano po, ang pasensya ng Diyos sa kanyang bayan. Kung gusto ng Diyos na lipulin niyang bayan niya, pwede. Ang kanyang pasensya ay merong isa sa dahilan ay ang pagkating Panginoon. Kinakailangan niyang i-preserve ang bayan niya dahil dito magagaling ang Panginoon. Hindi niya matutupad ang kaligtasan ng lahat ng mga tao at di rin niya matutupad ang pangako niya kay Abraham na sa lahat na pagpapala lahat ng kasalupa kung gigibayin niya, sisirain niya ang kanyang bayan. Yun po makikita natin paulit-ulit sa aklat ni Isaiah. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid. Wala po tayong mga tanungan or comments. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey. Forth to the mighty conflict, in this his glorious day. Ye that are men now serve him against unnumbered foes. Let courage rise with danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor,
and watching unto prayer, where duty calls or danger, be never wanting there. Stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To him that overcometh, a crown of life shall be. He with the King of glory shall reign eternally. Magandang gabi mga kapatid. At sa totoo lang po, itong aklat ni Isaiah po ay talaga magandang pag-aralan po ito. Hindi makikita natin yung mas makikilala po natin ang Diyos kung sino siya. Ano po? Kanyang katapatan, kanyang kapangyarihan, at ang kanyang pagpipigil, ang patience ng Diyos. Pero makikita rin po natin ang bukso ng kanyang kahatulan. Ito yung preview. Kung makikita natin ito, lalo po natin magkakaroon tayo ng dahilan na tayo maging tunay na tapat sa Diyos. So, hindi natin pwedeng sabihin na yung Old Testament, hindi na natin utos siya. Pero sabi nga po sa Romans 15 verse 4, ito yung nandun pa rin, di inalis ng Diyos sa kanyang kalat, dahil ito yung pwede tayong matuto kanya. To the patience and hope of the Scriptures. Sabi nga po sa Romans chapter 15 verse 4. 2 kapitulo lang po ito. So inisip ko po sa susunod natin ay pag-aralan po ang aklat ni Pablo sa mga taga-Roma na po. Yung din po ay sa magandang aklat na ating pag-aralan. Sa ikatitibay po ng ating kaalaman at karunungan sa kalooban ng Diyos. Tayo po yung manalangin. Ang banal, kayo po ay hindi karapat-dapat sa inyong harapan, O Diyos. Ang aming katwiran ay parang maruming damit. Pero dahil po sa inyong bugto ng anak na aming Panginoon, kami po ay nagkaroon ng malinis na budi sa inyong harapan. At sana may kayo magpatuloy sa ganung kalagayan na magpatuloy kami lumakad sa katwiran. At kung kami magkasala, ilalahanin namin na kami humingi ng tawad sa inyo, Diyos. Upang ang dugo ng aming Panginoon ay linisin kami sa aming mga pagkakasala. Tinatanong po namin malaking na utang na loob, Ama, ang dakilang sakripisyo ng aming Panginoon. Na kung hindi po siya namatay sa krus at taboy na maguli, wala kaming kapatawaran. Kinikilala rin po namin ng Diyos ang dakilang pasensya sa iyong bayang Israel, sapagkat ito ang pinanggalingan ng aming Panginoon ayon sa laman. Ama, sana po kayo magpatuloy pa rin sa inyong pasensya po sa amin, O Diyos. Sana kayo maawa sa amin kung may nagkakasala at humingi ng tawad sa inyo, O Diyos. Sana po magkaroon kami ng magandang kapahingan sa gabi ito. At sana po sa bukas ay mayroong bagong pag-asa ng buhay at paglilingkod sa inyo, O Diyos. Ang mga bagay na ito ay aming hinihingi, dakilang pangalan ng Yesus Kristo. Amen. Maraming salamat din sa inyo mga kapatid. Sana bukas, tulutan ng Diyos, magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral. Magandang gabi. Sana po ay patuloy na tayo mag-ingat sa laban po sa panganib ng pandemic. Stay safe.